Welcome back for another video. So sa video na ito, i-share ko sa inyo step by step on how to withdraw G-Loan by GCash this 2024. So last year po, iba po yung mga format ni G-Loan withdrawal. Ngayon kasi, maraming complain about withdrawal ng G-Loan. So lumalabas po kasi ngayon na parang ang hirap mag-withdraw sa G-Loan at nadi-disable daw yung G-Loan. So meron tayong offer pero hindi natin ma-withdraw. Kasi yung format ngayon is not the same as usual. So nag-iba po and I tried it naman and i-fix po natin yan ngayon. So madami na rin po ako nagiging withdrawal sa G-Loan ko, lalo na last year. Ang marami rin nagtatanong sa inyo, bakit gano'n na ang G-Loan withdrawal ngayon? Tinry ko ulit i-visit at mag-withdraw tayo kung talagang working pa ba. So anyways, isa po talaga akong avid user ni GCash, mapa G-Gives man yan, G-Credit, and G-Loan. So madami-dami na rin po akong experiences dito sa GCash loan products and madami na po akong videos nito. Na-compile ko po ito sa aking playlist. You can visit my channel. Tingnan niyo yung playlist ko. Marami na rin po akong compilations dyan ng mga GCash vlogs, loan vlogs, reviews, tutorials, insurances, and about money matters. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede kang mag-subscribe para updated ka sa mga bago ko pa pong mga videos like this. And anyways, i-share ko na sa inyo ngayon yung step-by-step process on how to withdraw G-Loan by GCash this 2024. So dito sa GCash app, so exit lang natin to. So, i-click natin si Borrow. So, under ng Borrow, nandyan si G-Loan, si G-Gives, and saka si G-Credit. So, i-click natin si G-Loan. Then, kung makikita nyo dito, meron tayong offer na 15,000 pesos. So, this is payable in 9 months. So, walang ibang choices kundi 9 months lang ha. Then, meron siyang interest per month na 3.99%. Meron din siyang processing fee na 3%. So, click natin itong Get Started para makapag-proceed na tayo for the next step. So, ayan. Click natin itong Get Started. Then, ito yung mga details. So, nakalagay dito, enter an amount from 5,000 to 15,000 pesos. So, meron siyang minimum amount to withdraw na 5,000 and maximum of 15,000. The amount can only be an increment of 1,000. So, kung mag-try tayo dito ng butal or 6,500, let me say. So, nakalagay dito, hindi siya magpo-proceed kasi ang increment lang daw na pwede is by 1,000 by 1,000 pesos. So, palitan natin yung amount. Di ba sabi dito, minimum is 5,000. So, i-try natin mag-enter ng below 5,000 which is, try natin si 3,000 pesos. So, ganun pa rin siya. Hindi pa rin siya magpo-proceed kasi nga, may minimum amount nga required na 5,000 yung pwede nating i-loan, i-withdraw. So, click natin yung 5,000. I-enter natin yung 5,000. So, sa 5,000, meron siyang 9 months to pay. Then, 755 per month sa 9 months ha. Then, click natin yung purpose of loan na, emergency lang para mas mabilis. So, marami namang choices ng purpose of loan ha. Wala pong maling sagot dyan. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Wala pong maling sagot dyan. Kayo ang bahala kung anong gusto nyo. Pero emergency lang nilalagay ko para mas mabilis ang process. Then, so anyways, palitan natin ng 10,000 pesos. Palitan natin yung amount para makita nyo sa 9 months to pay niya, 1,510, yan, yung per month niya. Kung 15,000 pesos naman yung ilo-loan natin, sa 9 months, 2,265.17 ang per month niya sa 9 months. So ngayon, mag-withdraw proper na tayo. So 5,000 lang yung in-enter ko para mas makita nyo lang na na-withdraw talaga to. So click natin tong purpose of loan. Then click natin si emergency para mas mabilis. Then sa summary, kailangan mag-reflect dyan. Hindi dapat 0-0 yan. Mag-reflect dapat dyan yung amount tsaka yung processing fee and yung amount to receive natin. So para makita natin yan, i-click natin tong box sa taas, yung 9 months payable, then 755. I-click natin yan, yung box na yan para maging blue na rin tong get this loan sa baba. Kasi hanggang di natin yan i-click, yan, hindi yan lalabas. So, kung makita nyo, nung naklik ko na siya, so meron na siyang breakdown. So, ang amount na marireceive ko na lang is 4,850 kasi may processing fee siya na 150 sa 5,000. Then, i-click natin tong get this loan. So, andito na yung mga pinaka-details niya. So, ganun pa rin naman yung details niya is meron nga siyang duration na 9 months. Then, ang first due date ko is February 15, 2024. So, i-click natin tong continue for the next step. So, ganun pa din, yung loan details dito. Then, nakalagay naman dito sa baba para makita nyo lang na we're using your personal and your trusted contact details from your previous loan. So, you may still edit or view your information. So, para
para makita nyo yung information nyo, pwede nyo i-click yung review your information para makita nyo na kung gusto nyo mag-edit ng info, pwede yun. So, yun yun. Pero ako di ko na kasi kailangan mag-edit, okay na ako doon. So, click lang natin tong tatlong agreement dito ni GCash, ni Fuse Lending, tsaka ni GCash, of course. Yung mga terms and conditions nila. I-check natin yung tatlo para makapag-continue na tayo. So, after this, click lang natin tong continue. Then, nakalagay dito you're about to receive. Doon, nakalagay din dito sa note na dapat i-check daw, i-review daw natin yung ano natin bago tayo mag-proceed dito. Kung okay na tayo, click natin tong confirm. Ayan, click natin. So, meron silang verification code na isasend sa atin. So, kapag na-enter na natin yung verification code, isasubmit lang natin to, of course. Then, after this, after ng submission, ito yung lalagpas. So, loan application successful. So, expect within 24 to 48 hours daw na dumating. But, in my experience, is dumadating agad siya real time. So, kung makikita nyo, andito na agad siya. So, legit po na nakakapag-withdraw po dito. So, as easy as that po, ganun pa rin naman yung withdrawal ni G-Loan. So, nagkakatalo lang talaga tayo sa bagong mukha, bagong process, bagong format ni G-Loan. So, dati ganun pa din naman. Kaya lang mas short kasi yung explanation and withdrawal dati kaysa ngayon, medyo kahit pa paano in-explain and pinakita talaga yung mga details. Pero sa video na ito, i-share ko din po sa inyo yung aking experiences and kung ano yung assessment ko dito sa G-Loan as talagang user ni GCash Loans. So, i-share ko sa inyo kung ano yung pros dito and ano yung cons dito. So, para sa akin, ang pros dito is nakakapag-cash loan po talaga ng legit and real time po yung disbursements. And darating po talaga agad siya sa ating GCash wallet. So, wala naman pong duda yon. Siyempre, kapag nakakapag-cash loan tayo, nakukuha natin siya goods as cash and nagagamit talaga natin. So, kahit ano, kahit saan natin pwedeng gamitin, of course. So, sino ba namang ayaw ng cash loan, diba? Lahat tayo gusto talaga natin cash, withdraw talaga natin. So, si G-Loan po ang pinakamagandang option dito sa GCash loan products. Kasi hindi siya po talaga na withdraw to kasi ito yung purpose niya. So, another pro dito is meron pong mga promotion si GCash regarding sa G-Loan about their increase. So, iba po yung assessment and evaluation sa atin. Pero naka-experience na po ako ma-opera ni G-Loan about that increase. So, meron lang sila instruction na you need to pay the remaining balance para ma-operan ka ng ganitong halaga, 50,000, ganyan, 25,000 o mas higher pa. So, merong ganun si G-Loan but not for everybody ha. So, syempre iba-iba yung assessment ni G-Loan sa atin. Syempre maganda yon kasi malaki yung opportunity na magkaroon tayo ng ganong halaga or may panggagamitan tayo ng ganong halaga. And of course, kung merong pros, merong cons. So, for me lang to ha, based on my experience lang to. Para sa akin kasi, hindi ko talaga bet kung 3% interest ni G-Loan. So, pag nag-withdraw tayo dito sa G-Loan, kapag nagka-cash loan tayo dito sa G-Loan, kung mapapansin nyo kanina, meron silang kinukuha ang 3% interest doon sa kabuuang amount. So, ibabawas na nila agad yon. Then, ang remaining amount na lang, yun na lang yung matatanggap mo. Though 3% lang to, pero malaking bagay na po to sa kabuuang amount, diba? So, pwede naman sanang wala, diba? Bakit naman meron pa? So, sana wala na lang, no? Kasi meron naman silang interest na nakukuha sa atin. Kumikita pa rin naman sila sa atin. Hindi kasi katulad kay G-Gibbs, diba? Na zero processing fees, kay G-Credit, walang mga ganun. As in real, kung ano yung amount na hiningi mo sa kanila, is yun talaga yung darating sa'yo. So, kay G-Loan is different. Siya lang yung may processing fees na ganito and hindi pa rin po nagbabago. So, para sa akin, kino-complain ko talaga to, pero wala naman tayong magagawa kasi ito yung policy nila, ito yung terms and condition nila. So, sana lang, no, binabaan nila yung processing fees, no, ginawa nilang standard fees lang, like 50 pesos sa isang transaction or 100 pesos ba, or 1% lang, sana man lang ganun. And isa din po sa cons talaga ni G-Loan is mahaba yung loan terms niya. Like, 5,000 lang yung kinuha mo, pero umabot siya ng 9 months to pay. So, asan ka pa, diba? Sana meron silang mga short term, diba? Like, 3 months to pay or 5 months to pay or 6 months to pay ba? Yung mga ganon, ikaw mamimili para mas mabilisan na tayo ma-increase. Si G-Loan pa naman, ang gusto pa naman niya, tapusin yung loan terms. Huwag kang mag-advance payment. Huwag tayong mag-one-time payment dito kasi pag nag-one-time payment or nag-advance payment tayo dito, ang possibility po is hindi po tayo ma-increasean. So, mananatili yung offer natin na gayon and worst pa, bababa pa yung offer natin. Sa experience ko po, tinapos ko po talaga yung aking loan terms dito kung 5 months man yan o 9 months po yan. Tinapos ko po talaga. Na-offer na po ko dito
ito ng 25,000 pesos. And lately po, isa sa issue ni G-Loan ngayon is hindi na po guaranteed yung increase talaga. So, it depends upon our G-score pa din. And sa G-score pa din talaga nakadepende si G-Loan. Kung sobrang taas ng G-score mo is malaki talaga yung chance mo pa din na ma-increasean ka. So, based sa mga viewers ko, sabi nila na fully paid na daw nila yung mga G-Loan nila, pero bumaba daw yung offer and hindi daw nag-increase. Yung iba nag-downgrade talaga. But don't worry, victim din po yung husband ko sa ganon. Na natapos siya na yung G-Loan niya, pero napakababa ng offer niya. Hindi nagbago yung offer niya, ganun pa rin. So, inantay pa natin yung sobrang haba, di ba, na long term sa pagbabayad para lang ma-increasean tayo, pero ligak pa din talaga. Kakalungkot. But still naman, para sa iba, is goods pa rin talaga si G-Loan. Marami naman po na-experience ng increase. So, iba-iba po siguro talaga yung evaluation ni Gcash sa atin. Siguro bumaba lang talaga yung G-score natin once na na-fully paid natin yung G-Loan natin. Na timing nga na mababa G-score natin, kaya wala tayong offer or hindi tayo nagka-offer. Kaya i-maintain pa rin talaga natin yung good G-score natin, yung ating good credit score sa Gcash. Ito pa rin po talaga ang basihan ni Gcash at ni Fuse Lending. Danas ko na rin po yan sa aking G-Gives and sa aking G-Loan talaga. G-score is the key pa din po. So again, that is all for me lang ha. Experience ko lang yon. So iba-iba tayo ng experience. Ito lang naman yung masasabi ko sa G-Loan based on my experience. But I consider G-Loan pa din as one of my best loan app pa din this 2024. Legit pa din talaga siya. And patuloy ko rin po siyang niloloan at nagagamit. Of course, kung nakatulong ito sa akin, good talaga to sa atin. Kaya I consider G-Loan pa din as one of the best loan app dito sa Gcash kasi mababa pa rin naman yung interest na ino-offer niya. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe para update kayo sa lahat ng videos ko like this. Thank you for watching this video. Bye!